Hello po, nandito pa tayo. Magbigay pa tayo ng additional opinion o idea tungkol dito kay Attorney Roque na ayon sa ulat, hindi raw mahanap. So malamang nagtatago ito. Hopefully, nandito pa sa Pilipinas. Hindi pa nakalabas ng bansa, no? Kasi talagang maliwanag na guilty siya sa maraming kaso, lalong-lalo na with related doon sa Pugos. At any rate, with regards doon sa kaso niya, then bahala na ang Senado dyan, bahala na ang Korte, bahala na ang gobyerno. Pero ang kwan natin, as if talagang karma is real. Siguro talagang kinakarma na ito. Kasi talagang sinubaybayan natin yung mga proceedings, mga hearings, binabasa natin yung mga news tungkol sa mga sinasabi niya, yung mga sinusulat niya. At talagang maliwanag na kontra sa Pilipinas. Maliwanag na maka-China itong taong ito. Okay, lagi na lang sa kanyang mga vlog, kinukundin na ang kapwa Pilipino natin. Pero yung mga ginagawa ng China ay walang sinasabi. Okay? Anyway, marami naman sila dyan. Nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Padilla na as if galit na galit sa United States dahil sa yung kanyan, yung mga military facilities nila. Pero hindi, wala naman silang sinasabi sa direct na pananakop ng China sa karagatan natin. Wala silang no say, no comment. Tulad ng sinasabi ng ating Vice President, no comment. Pero yun talaga ang pinaka-issue with regard sa Philippine-China relation. Yung pananakop ng China sa karagatan natin. Okay, going back dito kay Attorney Roque na nagtatago na dahil siyempre talagang napakalaki yung percentage na siya ay guilty, kaya yan nagtatago na yan. Ano ba pang ibang rason para magtago ka? Siyempre alam mo na may kasalanan ka, kaya yan magtatago ka, no? Okay, going back to Rocky, para sa akin, ito, kung noong panahon na hapon may makapili, sa panahon ngayon, ito yung talagang number one na traidor dito para sa China. Pilipinong traidor in favor of China. Okay. I remember yung isang issue, yung may nagbanggaang barko ng Pilipinas at saka barko ng China. Ngayon, ayon sa ulat at ayon doon sa nakikita natin na video, maliwanag na ang China o ang barko ng China ang bumangga doon sa barko ng Pilipinas. Okay. Kasi sa palagay ko, hindi babanggain ng mga barko ng mga Pilipino ang barko ng mga Chinese dahil yun ay malalaki. At saka siyempre magagalit ang China. Then baka tayo gigirahin, sigurado wala tayong panglaban, kaya ina-avoid ng mga Pilipino yan. Ang kwan ng Philippine Armed Forces with regard sa ginagawa ng China ay extreme, anong tawag diyan,
So kahit na anong gagawin ng mga Chino, basta hindi lang sila papatayin. So kwan lang sila, hindi sila gaganti. Oh, that is what we call extreme tolerance. Okay. Ngayon, going back to that barko, hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Rocky with regards to that, na tayo pa raw ang bumangga, tayo ang may kasalanan doon. Ano ang kanyang rason bakit tayo ang may kasalanan doon? Kasi hindi natin sinunod yung left hand drive o kaya right hand drive. Actually, hindi ko maintindihan yung left hand drive, right hand drive sa barko. Kasi ang dagat napakalaki, ano? Okay. Ngunit maliwanag na maliwanag, tayo ang binangga. At saka yung lugar kung saan nangyari yung banggaan ay within the Philippine Maritime Sovereignty. So ayan ay ayon sa Hague Decision na ayon sa UNCLOS, United Nations Convention of the Laws of the Seas, of the Sea. Okay, so maliwanag yan. Yung base yan ng mga China, yung dasline, actually, sila lang ang nag-invento noon. That is not recognized by other countries. But then yung decision ng Hague Court, yan ay valid, yan ay supported ng Community of Nation. Kaya grabe talaga itong si Rocky, ano. Kaya nga yan, karma is real, kaya siguro ganyan ang nangyayari sa kanya dahil sa mga ginawa niya noon. Marami pang ginawang hindi maganda ito sa Pilipinas. So sana magpakita siya, susuko siya, makikooperate siya sa Philippine government. At any rate, naniniwala ako na hindi lang naman siya ang involved with regards to that. Maraming mga involved na Pilipino. So ako ay naniniwala na pagkatapos ni Roque, then marami pa ang magtatago. Okay, muli. Thank you sa panonood. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.